Aabot na sa 6 patay habang 127 ang sugatan sa pananalasa ng Tropical Storm Shanshan sa Japan. Ayon sa Japan Meteorological Agency, posibleng magtagal pa ng ilang araw ang pag-ulan doon. Patuloy na pinapayuhan ng mga otoridad ang mga residenteng nakatira sa mga landslide-prone areas na lumikas patungo sa mga local stadium at community centers. Nakataas sa ngayon ang landslide warning sa ilang bahagi ng Hamamatsu at Izu City sa Shizuoka Prefecture. Sa ngayon, isa na ang napaulat na nawawala ng mga otoridad dahil sa kalamidad. Binatikos ni US Vice President Kamala Harris si dating US President Donald Trump matapos magsagawa umano ito ng political activity sa loob ng Arlington National Cemetery. Giit ni Harris, dapat na igalang ang mga veterano, sundalo at kanilang pamilya. Aniya, hindi na dapat muling tumayo sa likod ng selyo ng Estados Unidos ang sinuman na hindi makakagawa nito. Nag-ugat ng pahayag matapos bisitahin ni Trump ang himlayan para sa wreath-laying ceremony upang parangalan ang 13 US service members na namatay sa pagsabog sa Kabul Airport sa Afghanistan noong 2021. Target ng National Aeronautics and Space Administration o NASA na iandak ang Boeing Starliner capsule mula sa International Space Station sa September 6 na walang sakay ng mga crew. Matatandaang lumipad ang nasabing spacecraft kasama ang mga astronaut na sina Butch Wilmore at Suni Williams patungo sa kalawakan noong Hunyo nang magkaroon ng helium leak at magkaroon ng problema sa reaction control thrusters ang kanilang spacecraft habang papalapit sa orbiting laboratory ng ISS. Mananatili naman sa ISS sina Wilmore at Williams hanggang Pebrero sa susunod na taon kung saan babalik sila ng Earth sakay ang SpaceX Dragon aircraft kasama ang 2 pang crew members na naka-assign sa SpaceX Crew 9 mission ng NASA. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.